Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw pong ito ay atin muling pag-aaralan ang continuation ng series on the Book of Acts. Nasa chapter 17 po tayo, verses 16 to 34. At ang ating pamagat ng pag-aaral ngayon ay The Unknown God Made Known. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata na atin pong pag-aaralan ngayon pong umaga. Again, in the book of Acts, chapter 17, 16 hanggang 34. While Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with both Jews and God-fearing Greeks, as well as in the marketplace, day by day with those who happened to be there. A group of Epicurean and Stoic philosophers began to debate with him. Some of them asked, "What is this babbler trying to say?" Others remarked, "He seems to be advocating foreign gods." They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Then they took him and brought him to a meeting of the Areopagus, where they said to him, "May we know what this new teaching is that you are presenting? You are bringing some strange ideas to our ears, and we would like to know what they mean." All the Athenians and the foreigners who live there spend their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "People of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walk around and look carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, 'To an unknown God.' So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I am going to proclaim to you. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. From one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their land. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us. For in him we live and move and have our being. As some of our own poets have said, we are his offspring. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent, for he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, "We want to hear you again on this subject." At that, Paul left the council. Some of the people became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of the Areopagus, also a woman named Damaris, and number of others. Pagpalain ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa oras na ito'y ating pagbubulayan. Ang theme ng ating pag-aaral ngayong umaga ay God calls all people
to repentance through the revelation of the true and living God in Jesus Christ. Ang main idea na gusto po nating pagtuunan ng pansin, Paul boldly proclaims the one true God to a world filled with idolatry, demonstrating that God alone is creator, sustainer, ruler, and redeemer. Ito po ang ating main idea sa ating pag-aaral ngayong umaga. Kahapon ay atin pong tinalakay ang topic kung saan si Paul ay nangaral sa Berea. Ang isa sa pinaka magandang quality ng Berean Church ay napaka-receptive nila sa gospel, subalit bagamat tinatanggap nila ang salita ng Diyos bago nila ito tanggapin, ay sinusuri muna nila kung ito talaga ay galing sa kasulatan. Kaya nga po ang sabi ni Pablo sa ating pag-aaral kahapon, ang mga taga-Berea ay mas noble kesa sa mga taga-Thessalonica. Why? Because yung mga taga-Thessalonian, hindi nila tinanggap agad ang salita ng Diyos at napakaraming persecution ang dinanas ni Paul, ni Silas, ni Timothy at maging si Luke sa kanilang pagpunta sa Thessalonica. Kaya sa biyahe nila sa Berea, tuwan-tuwa si Paul, bagamat yung mga kalaban, persecutor na nasa Thessalonica, pumunta pa ng Berea para habulin si Paul. Pero mahuhusay ang mga kapatiran sa Berea, pinauna nila si Paul, subalit naiwan si Titus at si Timothy para magpatuloy sa pangangaral doon. Ngayon, nauna si Paul, pumunta siya ng Athens. Yung Athens ay Greece na po. At doon po, nung siya nandun na, sumulat siya at ang sabi niya, kung matatapos na yung gawain ni Titus at ni Timothy dyan, isugo nyo na sila dito sa akin upang makasama ko sila. So dito po natin makikita ang simula ng kanilang biyahe ng pangangaral at ng misyon dito po sa Athens. Nais ko muna kayong tanungin mga kapatid, have you ever tried to share your faith with someone who seems religious but does not know the true God? Meron na ba kayong namit na tao na maka-Diyos naman, laging binabanggit, Panginoong Diyos, laging sinasabi ay Panginoong Diyos, no? Pero hindi naman niya lubusang nakikilala kung sino yung Panginoong Diyos. At ito po mga kapatid, hindi na bago sapagkat maging sa pangangaral ni Apostol Pablo sa Athens, ito ang kanyang natuklasan. Ito ang kanyang karanasan. Many people in Athens, they are very religious. The city filled with idols, the city is filled with philosophy, and they are filled with worldly wisdom. Maraming mga poets, maraming philosophers, maraming matatalinong mga tao nandun sa Athens. At ang sabi, wala silang ginagawa kundi mag-abang ng mga bagong karunungan, mag-abang ng mga bagong katuruan, yet all of them, or many of them, empty of the saving knowledge. Like Paul, we are surrounded today with people or by people who worship success, who worship pleasure, who worship science, or even worship their own selves. But God called us to make Him known. Sa mundo na hindi nakikilala kung sino ang Diyos, bagamat ang mga tao'y salita ng salita tungkol sa Diyos. Many people, if you're going to ask them, do you believe in God? And they will say, yes, I believe in God. But if you will ask, who is the God that you believe? Doon ngayon magkakaroon ng malaking pagkamot sa ulo sapagkat many people, even in our country, the Philippines, who is known to be the only religious or the only Christian nation in the Far East, pag tinanong mo kung sino ba ang kanilang tagapagligtas, kung sino ang Diyos, kakamot sila sa kanilang mga ulo at sasabihin, hindi nila alam. They believe in a God that they don't even know. They believe in an adulterated God.
Hindi ho ba kayo nagtataka ngayon ina-associate ng mga Filipino ang naging paghina ng bagyo hindi sa Diyos kundi sa Sierra Madre? And if you don't believe it or not, there are many people taon-taon pag mahal ng araw pumupunta sa bundok ng Banawe, pumupunta kung saan mga bundok, namamanata, sapagkat sa lugar na yon ay kinakatagpo sila ng Diyos. Sa panahon ng mahal na araw, kumukuha sila ng lakas, ng anting-anting. Sa bundok po ng Quezon, nag-aakyatan ng mga tao, may daladalang mga timba ng tubig, sasalok sa mga bukal ng tubig doon, sa paniniwala na ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihang magpagaling sa kanila. At natatagpuan ng Diyos na yon, pagpatay ang Diyos, pagmahal na araw, ang tanong, sinong Diyos ang kanilang nakikilala? Napakahabang panahon, the Roman Catholic Church teaches that Mary is the mediatrix, co-mediatrix. Mary is the co-redemptrix. Alam niyo po bang ibig sabihin nun? Nabanggit ko na to kahapon. Tinuturo ng simbahang Romano-Katoliko mula pagkabata hanggang sa pagtanda, bahagi ng kanilang katekismo, na si Mama Mary ay co-mediatrix. Ibig sabihin po noon, kaparehas siya ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay tagapamagitan din sa Ama. Kung paanong may only mediator at yun ay walang iba kundi si Jesus, the Roman Catholic Church teaches that Mary is co-mediator. Kaya nga, itinuro sa kanilang manalangin kay Mama Mary. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Ngayon po mga kapatid, hindi ko alam paano nila sasabihin na wag nang ipagdasal ang panalangin Hail Mary. Because nung November 4, 2025, kailan lang inamin ng Romano-Katoliko na si Mama Mary ay hindi co-mediatrix. Guho ang paniniwalang ito. Ikaw na pinalaki na pwede kang magdasal kay Mama Mary dahil namamagitan si Mama Mary. Ikaw na merong rosaryo na bawat pagitan nun, isang Our Father, tapos yung maliliit ay Hail Mary, itatapon mo na ngayon yung rosaryo mo dahil wala itong silbi. Dahil yung simbahan mo na mismo ang nagsabi na hindi ito totoo. Hindi dapat manalangin kay Mama Mary. Co-redemptrix. Alam niyo po ba ibig sabihin ng redemptrix? Ibig sabihin siya ay pwedeng tagapagligtas. Kaparehas ni Jesus na tagapagligtas. Redemptrix came from the word redemption, tumubos. Kung si Jesus ay tumubos ng ating mga kasalanan on the cross, yun ang tinatawag na redemption on the cross because of the blood of Christ. Nung si Mary ginawang co-redemptrix, ibig sabihin, tinubos din ni Mary, kasama siya sa tumubos ng ating kasalanan. Eh ngayon, binawi nila yon. Mga kapatid, naiintindihan niyo po ba? Mary is no longer co-redemptrix. She is no longer co-mediatrix, sabi ng Roman Catholic Church. Eh di napakahabang panahon na pagbobola nila ang mga tao. Yung iba kinamatayan na, nakapit kay Mama Mary dahil umaasa si Mama Mary ay tagapamagitan. Deboto ni Mama Mary, lumalakad ng paluhod, may mga ribulto ni Mama Mary sa kanilang mga bahay, napakadaming mga ribulto, iba-iba itsura, yung iba'y mahal, yung iba'y mura, gawa sa kahoy, gawa sa silver, gawa sa bakal, gawa sa ginto, na hindi umaalis ng kanilang mga bahay nang hindi bit-bit ang maliit na skulptura ni Mama Mary. At ngayon, sasabihin ninyo, hindi siya mediator, hindi siya redemptor, ano ngayon siya? Katulad din ng maraming mga Kristiyanong namatay.
Nung sila'y namatay, umakyat sila sa langit kasama ng Diyos. Katulad ng nanay mo kung patay na at mananampalataya, kung kagaya ng tatay mo, ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo at lahat ng mga namatay na mananampalataya, kasama nila si Mary sa langit nagpupuri sa Diyos. Pero para panalanginan natin yung tatay natin na namatay, panalanginan natin yung nanay natin na namatay, panalanginan natin yung kaibigan natin na namatay o makipag-usap man lang sa patay, ipinagbabawal ito ng Biblia. Bakit ko po sinasabi ang mga bagay na ito? Kung sa mga simpleng katuruan katulad nito na ililigaw ng mga bulaang tagapagturo ang mga tao, lalo na po sa usapin kung sino ang Diyos. Kaya ang ating pag-aaral ngayon ay dadalhin tayo sa isang mas malalim na pagsusuri sa ating mga pinananampalatayanan. Baka po katulad tayo ng mga tao sa Athens na dinatna ni Apostol Pablo doon. May mga dambana sila ng Diyos na kanilang sinasamba. Subalit, hindi naman nila totoong nakikilala. Let us go and discuss our passage verse by verse. Let us go to verse 16 of Acts chapter 17. Sabi ng talata, while Paul was waiting for them in Athens, sino hinihintay niya? Si Silas at saka si Timothy. Yun yung mga kasama niya sa missionary journey na ito eh. Nakakapagtaka lang dito, simula nung naghiwalay sila ni Bernabe, wala nang binabanggit tungkol sa grupo ni Bernabe dito eh. Si Luke na siyang writer, ang mga bagay na isinulat niya, lahat lang ng mga namasid niya at nakita niya kay Paul. Marahil hindi pa nakapag-uulat dito si Barnabas, alam naman natin wala namang email noon, walang messenger, walang way of communication. At dahil si Luke ay siyang kasama dito ni Pablo sa ilang mga exploit, hindi nila alam kung ano nangyayari kay Barnabas. Kaya unawain natin, hindi dahil galit din si Lucas kay Barnabas kaya wala siya naisulat, pero at this point, ang mga nakatala sa aklat ng mga gawa ay ang kasaysayan at ang mga karanasan ni Apostol Pablo. Kahapon, di ba naiwanan si Titus at saka si Silas sa Berea. Nagturo sila doon. Pero sumulat siya, nagpasabi siya, na pasunurin nyo na si Silas at si Timothy sa akin. At ang chapter 17 verse 16 nagsimula sa habang naghihintay siya doon sa dalawa sa Athens, his spirit was provoked within him as he saw that the city was full of idols. Ito ang kanyang naging obserbasyon. Nang dumating siya sa Athens, Paul was not indifferent to idolatry. Ang sabi diyan, his spirit was provoked. Ano yung provoke? It is a righteous indignation. Namuhi, nagalit. Ito'y similar to how God feels about false worship. Kung papaanong ang Diyos ay namumuhi sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, katulad ng ating mababasa sa Exodus 20, 3-5. Ano sabi diyan? You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. At ang sabi ng Diyos, parurusahan ko ang inyong mga anak for the sin of the parents to the third and the fourth generation of those who hate me. So dito, si Pablo ay nagkaroon din ng righteous indignation, ng banal na pagkagalit dahil sumasamba ang mga tao sa hindi nila nakikilalang Diyos. Sumasamba ang mga tao sa Diyos-Diyosan. Kaya kung i-illustrate natin ito, imagine walking through a city where every corner was a shrine
to money, a shrine to fame, a shrine to pleasure. That is the world of Athens and the world that we have today. Modern idols may not be carved in stone, but they rule people's heart. Sa Athens, ang nakita ni Pablo, mga ribultong mga nakatayo, naglalakihang mga karatula, palatandaan ang kanilang pagsamba sa Diyos na hindi nila nakikilala. Pero sa panahon natin ngayon, ito rin ang mga nakadambana. Ang mundo'y sinasamba ng tao. The world that we are in right now is being worshipped by people. Money, fame, and pleasure. Maglakbay kayo, tingnan nyo ang kanan at kaliwa. Sa mga tabing daan, makikita nyo ang mga pinahahalagahan at ang mga pinag-uukulan ng pansin ng mga tao. Sabi nga ng Biblia, where your heart is, there your, your soul. Kung nasaan ang iyong puso, nandun ang iyong Diyos. Kaya in application, mga kapatid, a heart that loves God will grieve over false worship. Tama po ba? Yung isang pusong nagmamahal talaga sa Diyos ay mahahapis. Mapoprovoke ang ating espiritu, katulad ni Pablo, kapag nakikita natin ang mga maling pagsamba. Katulad ni Pablo, we must not only see sin, but be moved to act laban sa mga kasalanan. Kaya nga si Pablo din na nagsabi sa Romans chapter 12 verse 2 huwag na kayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo ng inyong mga pag-iisip. Kasi mananampalataya talaga kayo, at kung mananampalataya kayo, hindi kayo aayon sa takbo ng sanlibutan. So anong ginawa ni Pablo? Nung nakita niya na ang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosang ito, sa verse 17, ganito ang ginawa ng isang tunay na mananampalataya. So he reasoned in the synagogue with both Jews and God-fearing Greeks, as well as in the marketplace day by day with those who happened to be there. Before ko i-discuss ang kahulugan ng mga talata, gusto ko lang makita natin muli, paulit-ulit kong sinasabi araw-araw, yung pamamaraan ni Apostol Pablo at yung kanyang sistema ng pangangaral. Pag dumarating siya sa isang bayan, ano una niyang pinupuntahan? Again, he goes to the synagogue of the Jews. Tama? Ganyan ang ginawa niya sa Pilipos. Ganyan ang ginawa niya sa Thessalonica. Ganyan ang ginawa niya sa Berea. Sa Pilipos, wala siya natagpuan sinagoga ng Hudyo. Kaya ang ginawa niya, nangaral siya sa tabing river. Because there was no Jewish synagogue there. Pero sa Thessalonica, nakakita siya doon siya nangaral. Sa Berea, ganun din. At dito sa Athens, yun din ang una niyang pinuntahan. He went to the synagogue and he reasoned with the Jews. Doon naman sa synagogue, nandun din yung ibang Greeks. Pagkatapos noon, nangaral siya doon, saan pa siya pumunta? He went to where the people are. Saan ba ang mga tao madalas? Palengke. Saan ba maraming mga tao madalas? Sa pamilihang bayan. Kaya doon po, pumunta si Pablo. Sa kung saan may tao. Amen po? So he preached, he reasoned in synagogue of the Jews and in the marketplace, day by day, day by day. Yan po ang sabi. So ano makikita? Paul's response was not silence, but reasoning. Nung nakita niya ang mga tao'y sumasamba sa mga Diyos-Diyos, hindi siya tumahimik. Ang ginawa ni Paul, naki-reason. Take note, hindi siya naki-argue. Hindi siya nakipagdebate. Maybe, in a form, kapag sinabi nating reasoning, ipapaliwanag mo, hindi po ba? And maybe this will cause discussion.
It may involve debate. Pero hindi siya nakikipag-away dito. Nakikirison siya. He gave his reason kung bakit dapat hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan. He shared the gospel daily, both in religious settings and in public places. Katulad po, kung titingnan natin sino example na ginagaya ni Paul, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Paul was just following the pattern of Jesus' ministry. Jesus also met people where they were. Hindi lang sa mga sinagoga, meron ding pakikipagtagpo ang Panginoon kung nasa ng tao. Katulad nung John chapter 4, kung saan nakatagpo niya ang isang babae sa balon ni Jacob. Nakipagtagpo siya sa mga templo. On the hillside. There was a time sa dagat, sa pangpang. Sa kaya yung system, yung pattern ni Apostle Paul ng kanyang misyon, ginaya niya lang ito sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga lagi kong ine-emphasize dito sa ating pag-aaral sa TNP, true evangelism is not emotional manipulation, but reason and proclamation based on scripture and truth. That is true evangelism. Hindi po, kagaya ng diniscuss ko kahapon, hindi po yung kailangan may propaganda, may iyakan. No? Those are false evangelism. Na iseset mo yung simbahan mo, iba-iba ilaw, may krus ka sa gitna, na may ilaw, patay ang ilaw sa kongregasyon na ginagawa ng mga manipulative pastor, so-called evangelist ngayon. Magpapatugtog na nakakaiyak. Wala kayong makita sa New Testament na ganon. Wala kayong makita na ganon ang ginawa ng mga alagad ni ang Panginoong Hesukristo o ang mga mangangaral. What the church is doing nowadays as a form of what they call evangelism are false. Those are spiritual manipulation, emotional manipulation. Si Paul, ang ginawa niya, he reasoned in the synagogue. He reasoned and explained the gospel to the people. Amen? Ngayon, yung mga evangelist na sinasabi, imagine ninyo kung naipapaliwanag man lang kung sino ang Diyos. Dito po, tingnan ninyo at obserbahan ninyo, pag-aralan ninyo kung anong itinuro ni Pablo. Ang mga preacher ngayon, ang alok, gusto nyo mabago buhay nyo. Come to Jesus. Sino ba ayaw nun? You want to have a successful life? Come to Jesus. You want your marriage to be fixed? Come to Jesus. You want to be promoted in your work career? Come to Jesus. Those things are good. But those things are not even the gospel. Sino bang ayaw nun? Sino bang ayaw na maayos ang relationship? Sino bang ayaw na ma-promote sa trabaho? Sino bang ayaw ng magandang buhay? Pero ang lahat ng iyon ay hindi ebanghelyo. Tingnan ninyo ang chapter 17 ng Book of Acts. Lahat ng pangaral ni Pablo, lahat ng pangaral ng mga naunang mananampalataya, kahit na si Felipe, nang kinausap niya yung Yunoko na nakakilala ang Panginoon, nagpabautismo, wala kayong makitang pangako ng magandang buhay na katulad ng ipinapangaral ng mga bulaan, sinungaling na mga pastor sa panahon ngayon. Noong isang araw, nakapakinig na naman ako ng isang pastor. Ganun na naman ang mga turo, nakakapangilabot. Walang ganon na itinuro si Pablo. Kaya pag ganito ang pastor nyo, mangangako ng kung ano-ano, pagbaba, kausapin mo, pastor. Hindi naman po totoo yan eh. You are called to preach the gospel, meaning you are to preach Christ. You are to preach the word of God, not to encourage people sa mga false hope of prosperity, false hope of wealth and health.
Hindi ebanghelyo yun. Pero para maka-attract ng maraming mga tao, iyon ang ginagawa ng mga simbahan sa panahon ngayon. Kaya dumadami miyembro. No? Tapos ipagmamalaki, marami kami. Kami ngayon ang tama. Dahil kung tama, kung hindi kami tama, hindi kami lalago. Ready? Wow. Let us go to verse 18. A group of Epicurean and Stoic philosophers began to debate with him. Some of them asked, "What is this babbler trying to say?" Others remarked, "He seems to be advocating foreign gods." They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Sa verse 18, nilinaw na po sa atin ang talata kung anong itinuturo ni Pablo. Ang tinuturo ni Pablo ay mabuting balita tungkol kay Jesus at ang kanyang pagkabuhay sa mga patay. Iyon ang ebanghelyo. At ito po naging cause ng ng debate saan? Sa mga matatalino sa Athens. Alam niyo po ba yung mga Epicureans? Binanggit dyan yung mga Epicureans. Yung mga Epicureans believed in pleasure as the highest good. Yung mga Stoic believers and philosophers believed in self-control and faith. So dalawang grupo ito ng mga tao na may magkaibang pananaw. Yung mga Epicureans, naniniwala sila yung mga YOLO. You only live once. Kaya dahil ikaw ay minsan lang mabubuhay, live to the fullest. Magpakasaya ka, maglibang ka, gawin mo lahat ng makapagpapaligaya sa iyo. Reach the highest good. Epicureans. Ngayon, meron pa bang mga Epicureans ngayon? Yes! Yung walang panahon sa kabanalan, walang panahon sa salita ng Diyos, walang panahon sa paglilingkod sa Diyos, ang kanilang panahon nauubos sa pagpapaligaya, sa pagpapasarap sa buhay, sa pag-abot sa mga pangarap, at sa lahat ng makapagpapaligaya sa kanila. Yung mga Stoics believer naman, sila naman yung kailangang magtika, magtiis, paglabanan ang mga tukso ng buhay, huwag magpakalulong sa bisyo at sa kung ano-ano at iasa ang buhay sa tadhana. So magkaiba po yung dalawang yan. At sila yung nakipag-debate kay Pablo. The Epicureans and the Stoic philosophers. Nakita niyo po mga kapatid? And both philosophies, itong dalawang philosophies na ito, they rejected a personal and sovereign God. Because both of them believe you are in control of your destiny. The Epicurean believe ikaw ang magpapasya. Ikaw ang may kontrol ng iyong buhay. Kung gusto mong lumigaya, lumigaya ka. Kung gusto mo magpakasaya, magpakasaya ka. Ikaw ang may kontrol nun. Walang Diyos na kumukontrol ng nangyayari sa sanlibutan. You are the captain of your soul. Those are the Epicureans. And the Stoic believers and philosophers also believe kung pangit ang sitwasyon mo ngayon dahil ikaw ang siyang nagpasya niyan. Kung ano yung mga bagay na gusto mong desisyonan, madidesisyonan mo yan. Kaya mo yan. Yan yung i-manifest mo lang. Paniwalaan mo lang. I-claim mo lang. Paniwalaan mo sa isip mo. You can do it. Those are the Stoic philosophers. Kaya sa panahon natin ngayon, ang Kristyanismo impluwensyado ng mga Epicureans at ng mga Stoic philosophers. Isinama nila yan sa Christian belief. Kaya huwag kayong magtaka ngayon sa mga Kristiyano, gagamitin yung pangalan ni Kristo para mag-claim, gagamitin ang pangalan ni Kristo para i-declare, para i-manifest.
Naintindihan niyo na po ba, mga kapatid? Kayo mga pastor na kaya mo yan, kapatid, i-claim mo lang. I-claim mo lang, pastor, magkakaroon ka rin yan. Yan po yung dinibate ni Pablo dyan sa Athens. Just like today, some say enjoy life. There is no judgment. While others say be strong and control your own destiny. Hindi na bago yan, mga kapatid. Noon pa man, meron ng mga ganyan. Mas dumami lang talaga sa panahon ngayon. And in the guise of being religious. So Paul present a third view. And the view that the Apostle Paul present, God is Lord and God is Judge. Ano man ang ginagawa ng tao, ipagsusulit niya ito, mabuti man o masama. Amen? Now let's go to verses 19 to 21. Then they took him and brought him to a meeting of the Areopagus, where they said to him, "May we know what is this new teaching is that you are presenting? You are bringing some strange ideas to our ears, and we would like to know what they mean." All the Athenians and the foreigners who live there spend their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas. Ano yung Areopagus? The Areopagus was a court. Court where new ideas were discussed. Kung merong mga bagong invention, kung merong mga bagong nadiskubre, dinadala yan sa Areopagus. Ipine-present sa mga tao. Ito po'y lugar kung saan ang mga bagong ideas ay sinusuri at kung ito'y katanggap-tanggap sa mga tao, they will accept this as something new. At dahil para sa kanila, si Pablo ay nagtuturo ng isang bagong idea na ngayon lang nila narinig, dinala nila si Paul sa Areopagus. The Athenians love hearing something new, but not necessarily obeying it. Katulad doon sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang mga tao, they like new ideas. They like new teaching. Pero babalik at babalik pa rin dun sa kanilang nakasanayan. Babalik at babalik pa rin dun sa gusto ng kanilang mga puso. Kahit na ipakita mo sa kanila, ito sinasabi ng Biblia. Ito ang itinuturo ng banal na kasulatan. Yung naka-impluwensya sa kanila na gusto ng puso nila, babalik at babalikan pa rin nila. Ito ang malungkot na katotohanan. Sila yung mga bulag na inaakay ng kapwa bulag. So, to illustrate this, like social media, people scroll for new content, but not for the truth. May mga taong hindi na inihiwalay yung cellphone sa kanilang tabi. Lahat na lang ipinopost. Lahat na lang ini-scroll. Hanap ng bago. Hanap ng kung ano-ano. Pero pag napadaan sa mga nangangaral ng katotohanan, scroll up, hindi titigil, wala silang pakialam doon. They like new ideas except teaching about God. They seek for many content but not for the truth. Kaya nga mga kapatid, tandaan ninyo, curiosity without conviction leads to spiritual emptiness. Kapatid, pumupunta ka sa simbahan, linggo-linggo, sayaw ka ng sayaw, lundag ka ng lundag, kanta ka ng kanta, pag-uwi, anong natutunan mo? May natutunan ka o wala? Anong kaibahan nun sa umatin ka dumalo ka sa inuman?
Habang nagiinom, lasing. Habang nagkikipagkwentuhan sa mga bulastugan, masaya ka. Tontuwa ka, pero pag uwi mo, wala ka namang natutunan. Lasing ka, pag gising mo, masakit ang ulo mo, walang napadagdag sa paglago mo sa buhay espiritual. At paulit-ulit lang yon hanggang sa ikay tumanda at mamatay, wala kang pinagkatandaan. Tama? Kaya si Pablo, doon sa Areopagus, ipinahayag niya kung ano ang totoo. Acts 17:22-23, Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, di siya natakot, di niya binola yung mga tao doon. Ipinahayag niya kung ano totoo at ano sabi niya, kayong mga taga-Athens, I see that in every way you are very religious. Sa lahat ng bagay, relihiyoso kayo. Sa aking paglalakad sa inyong bayan, I look around carefully at your objects of worship. I even found an altar with this inscription, to an unknown God. So you are ignorant of the very thing you worship. And this is what I am going to proclaim to you. Napakagaling ni Apostol Pablo. Ano sabi niya? Di siya natakot. Sabi niya sa mga tao, kayong mga taga-Athens, relihiyoso kayo, simba kayo ng simba. Relihiyoso kayo, awitan kayo, lundagan kayo, lahat ng ginagawa ninyo. Pero kanino? Meron kayong dambana, meron kayong altar. At sinasabi ninyo na ginagawa nyo to para sa Diyos. Ang tanong, sinong Diyos? You don't even know your God. Kaya kapatid, kung interesado ka talaga sa paglago ng buhay espiritual mo, kung interesado ka talaga sa iyong pananampalataya at sa katatayuan ng iyong buhay espiritual, tanungin mo si Pastor, Pastor, pwede bang ipakilala mo sa akin ang Diyos? I want to get to know God. Turuan mo ako, gusto kong mag-aral. Sino ba si Jesus? Ano ba ang kanyang ginawa? Paano ba ang daan ng kaligtasan? Ang problema mga kapatid, linggo-linggo, wala namang isesermo ng pastor, kundi ang paano ka umasenso, paano ka yumaman, paano ka magtagumpay sa ganito, magtagumpay sa ganoon, paano aasenso buhay mo. Pero hindi iyon ang Ebanghelyo. Kaawa-awa ang mga kabilang sa ganitong uri ng simbahan. Hindi ninyo maiintindihan at mauunawaan ang malalalim na turo. Dahil yung pastor, hindi rin niya alam ang mga katuruan. Sad, but it's true. So Paul begins respectfully but truthfully. Nagsimula si Pablo, hindi niya binastos ang mga taga-Athens, pero hindi niya itinago ang katotohanan. He uses their unknown God as a bridge to proclaim the known God. Sabi ni Pablo, nakakita ako ng altar eh. Sa altar ninyo may nakasulat, dedicated yung altar to the unknown God. Kung ako po yun, sasabihin ko, di ba kayo mga may sira ulo nyo? Ibig gumawa kayo ng dambana, hindi nyo naman kilala yung Diyos. Pero hindi po si Pastor Ruel si Pablo eh. Malumanay pa ho si Pablo eh. Sabi ni Pablo, ano po? I walk around and look carefully at your object of worship. I even found an altar with this inscription, to an unknown God. So you are ignorant of the very thing you worship. Malumanay, hindi po ba? Imagine niyo nagawa kayo ng altar sa hindi niyo nakikilalang Diyos. Ano silbi nun? Ignorante kayo sa altar na ginawa ninyo? Katulad din ng mga Roman Catholics na binabanggit ko kanina,
na sa mahabang panahon, they believe that Mary is the co-mediatrix and Mary is the co-redemptrix. Tapos ngayon, bigla binawi. Hindi pala. Nakita niyo po mga kapatid. Tapos sabi ng mga Romano Katoliko, at least yung leader namin umamin. Inamin yung kanilang pagkakamali. Opo. Pero gaano karaming mga tao ang mga nagkamatay na pinaniwalaan yung itinuro ng inyong leader na manalangin kay Mama Mary dahil si Mama Mary ay tagapamagitan at parehong tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus. Pareho lang din dito. The people of Athens worship an unknown God. They gave offering to an unknown God. They probably dance, probably they sing to the unknown God. Kaya sabi ni Paul ngayon, ipapakilala ko sa inyo kung sino yung Diyos na hindi ninyo kilala. When missionaries enter new cultures, they find connecting points to introduce the gospel. Yet they never compromise the truth. Ganito rin naman ang ginawa ng Roman Catholic sa Pilipinas eh. Nung dumating po sila sa isla ng Pilipinas, sina Magellan, nakita nila ang mga Pilipino'y sumasamba sa mga anito. Anong ginawa ng Roman Catholic? Tama. Yun naman pala, mga tao rito'y sumasamba rin sa Diyos eh. Di nga lang nila kilala kung sino yung Diyos na yon. O sige, halika, ipakita natin si Santo Niño. Eto, si Jesus nung baby. Okay naman sana. Di po ba? Ang problema, ginamit nila yung point of introduction para kay Jesus. Ang problema, kinompromise din nila ang totoo. Dahil ang sabi ng Biblia, huwag kayong gagawa ng mga inanyuhan larawan. Kaya hanggang ngayon, hindi kayang basagin ang inintroduce ng mga Katoliko at ng mga paring priling dumating sa Pilipinas tungkol sa mga ribulto at imahe. Tinuruan pa ang mga Pilipino na gumawa at umukit ng mga larawan. Kaya yung isang lugar sa Pilipinas, yung Paete, Laguna, naging industry nila ang pag-ukit at paggawa ng mga imahit larawan. They compromise the truth. Okay sana, nakakita sila ng point of connection. Kinompromise naman nila ang katotohanan. So, ang application, we must learn to speak truth with grace. Tama naman yun. Meeting people where they are, but leading them to Christ. Hindi yung nasa mali na inakay mo, dinala mo pa sa mas matinding mali. Like the Roman Catholic did. Inakay sa pagiging pagan ng mga Pilipino, sumasamba sa mga anito, dinala nila para sambahin si Kristo, ribulto ni Kristo rin yung ginawa, hindi rin nila pinalaya sa pagkaalipin sa paganism at sa pagan culture. Kinompromise lang. Now let us go to verse 24 to 25. Tingnan niyo si Pablo. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth. And He does not live in temples built by human hands. And He is not served by human hands, as if He needed anything. Rather, He Himself gives everyone life and breath and everything else. Nakita niyo, ito yung na-explain ko. Pinakita ni Pablo na ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang may likha ng langit at lupa. Hindi siya nilikha. Hindi siya gawa ng kamay ng tao. Hindi siya ribulto na kailangang sambahin, luhuran, paglingkuran, bigyan. Hindi niya kailangan ng ganong klase ng paglilingkod.
Bagkus siya ang nagbibigay ng lahat ng meron sa atin. Hindi niya kinompromise yan. Ipinaliwanag niya yan ng malinaw na malinaw. Paul declares God as creator and sustainer. He is self-sufficient and not dependent on man. Hindi niya kailangan ng isang altar para ilawan. Dahil siya ang ilaw. Hindi niya kailangan ng isang, yung lugar kung saan sa inyong hardin ay merong maliit na kubu-kubuhan doon na nandun siya sa gitna nun, may ilaw, hahandugan mo ng bulaklak at kung ano-ano. Hindi niya kailangan yun. He is self-sufficient and not dependent on man. God is sovereign and transcendent. We do not worship to meet His needs, but we worship to acknowledge His glory. Amen? Kaya nga kung i-illustrate natin ito, mga kapatid, just as the sun doesn't need us to shine, God doesn't need our worship to exist. Katulad ng araw, hindi kailangan ng araw tayo para siya'y magliwanag. Ganon din ang Diyos, hindi niya kailangan ating pagsamba para siya'y mag-exist. But yet, He invites us to know Him. He invited us to know Him, and when we got to know Him, we will worship Him. Amen? Verse 26 to 27. From one man, He made all the nations, that they should inhabit the whole earth. And He marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from any one of us. God is sovereign over history and geography. Sinabi ni Pablo, ang Diyos ang siyang nagtadhana, nag-appoint ng panahon sa mga kasaysayan. Siya ang naglagay ng boundary sa mga lupain. Kaya nagkaroon ng mga inchik, Filipino, Hapon, Amerikano, bawat bayan. Inilagay ng Diyos ang bawat isa sa kanyang sariling boundaries. Ginawa ito ng Diyos so that they would seek Him and perhaps reach out. Look at the word perhaps. Pwede, maaari na lumapit sila sa Diyos. Pero ang lalapit lang naman talaga sa Diyos ay yung pinili ng Diyos at tinawag ng Diyos para siya'y matagpuan. Dahil ang reality, hindi naman hahanapin ng tao ang Diyos. God is sovereign over history and geography. He determines where we live and when we live so that we might seek Him. Ang example niya ang buhay ni Jose at ang kanyang mga kapatid sa Egypt. Noong nakipagtagpo na si Jose sa kanyang mga kapatid na nagtapon sa kanya sa pagbebenta para makarating ng Ehipto, nung nakaharap na niya ang kanyang mga kapatid, ang sabi niya rito, God sovereignly arranged events for our good. Pinauna lang ako ng Diyos sa lugar na ito para iligtas ang ating bayan. Ang Diyos ang nagtadhana ng lahat. Humihinga tayo dahil pinahihintulutan pa ng Diyos ang ating hininga. Pero alam niyo po bang bukas, makalawa, pwedeng tapos na ang ating hangganan sa mundong ito. At ang may kontrol noon, hindi ikaw. Hindi ang gamot na iniinom mo. Hindi ang iyong doktor, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Amen? So bilang application, you are where you are right now, not by accident.
but by God's design. Anong layunin? That you may know Him and make Him known. Kaya kung sa oras na ito, kinakatok ng Diyos ang puso mo para siya'y iyong makilala, huwag kang tumigil. Huwag kang makontento. Magtiyaga sa pagsasaliksik at pag-aaral. Meron pong isang laging nanonood sa atin sa Tinig ng Pag-asa. Shout out kapatid na Maylin Villanueva. Natutuwa lang po ako kay Maylin kasi na-appreciate niya yung ating pagtuturo dito sa Tinig ng Pag-asa. Nanonood siya araw-araw at ang sabi niya, salamat po, Pastor Ruel, sa inyong pagtsatsaga sa pagtuturo. Kasi yung mga itinuturo ninyo, natututunan ko po at ginagamit ko po sa pagtuturo sa iba. Hindi po ba napaka laking encouragement naman po sa akin yon na may mga kapatid pala na ginagamit ang ating mga itinuturo dito para ituro sa iba. You are where you are. Nandito ka kapatid, hindi ka naligaw dito. Nananatili kang nakikinig sa akin kasi it is the God of our Father, Lord Jesus, through His Holy Spirit allows you to be here. Allows you to listen, allows you to learn. At kapag naiintindihan mo ang mga aral at ang mga turong ito, mag-labor ka kapatid. Patuloy kang dalahin ng Diyos sa pagkaunawa. Dahil hindi aksidente kung nasan ka ngayon. God's design is for you to be here, that you may know Him and make Him known. Amen? Let's go to verse 28. For in Him we live and move and have our being, as some of your own poets have said, we are His offspring. Paul quotes their poets. Ang galing ni Pablo, alam niya yung mga philosopher, mga Stoic philosophers at yung mga Epicurean philosophers. At yung mga writings ng mga ito, alam ni Paul. At ang sabi niya nga rito, kinote niya, we are His offspring. Hindi po yan Bible, kundi yan ang paniniwala ng mga philosophers ng Athens. So Paul quotes their poets to affirm a truth consistent with Scripture, that God is the source of life. Like a fish cannot live outside water, humanity cannot live apart from God. Can we say amen to that? So, ibig sabihin, everything we have, breath, life, talent, is sustained by God. And this should lead to humility and worship. Kinakanta pa nga natin yan eh, in Him we live and move and have our being, in Him we live and move. Diba? May kantang ganun eh. Pasensya na kayo, hindi ako magaling kumanta. Pero yun po ang katotohanan dyan. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Athens, sa Kanya tayo nabubuhay, kumikilos, at nakakasumpong ng ating pagkatao. Verse 29. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. Dito, inatake na ni Paul yung mga rebulto, mga imahe, at mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Athens. Paul rebukes idolatry logically. If we are living being, and we are created by God, and to Him we move, and to Him we live, and to Him we have our being. Therefore, yung mga lifeless rebulto na meron tayo ay hindi Diyos. If we are living beings, our Creator cannot be lifeless metal or stone. It is foolish to think the creature can create the Creator. Hindi ganun. Kaya bilang atake doon sa mga imaheng nagkalat sa Athens, sinabi niya, tayo buhay, tayo kumikilos, tayo nabubuhay, and we have our being because of God. And because we are alive, we are a creature created.
then the created cannot create a creator. Amen? So in application, modern idolatry like money, beauty, fame still turns people away from the living God. Amen? Verse 30. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. And this is the same challenge of the Apostle Paul today. The call to repentance. God's patience has an end. And the gospel is not a suggestion, but a command. The same words are given to the people of today. Repent. Kaya nga, to illustrate like a judge calling guilty criminals to accept a royal pardon, God offers mercy through Christ. Tandaan, repentance and faith are gifts of grace. Kung bibigyan tayo ng Diyos ng biyaya, makapagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Pero kung nananatiling katigasan ng ating mga puso, we cannot change it. It is only God who can change our heart. Amen? Verse 31. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. Dito na, ipinresent ni Pablo na may isang taong itinalaga para humatol. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Dito, Paul declares the certainty of judgment and the certainty of resurrection. An example, Jesus' resurrection is the ultimate proof that He will return as judge and king. Siya ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa verse 31. Siya yung appointed man. At ang proof na siya yung appointed man, nabuhay siyang muli sa mga patay. There is an appointed day just as exams comes to every student, judgment will come to every soul. Kaya sana itulak tayo nito to share the gospel faithfully. Amen? Let us go to verses 32 to 34. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, "We want to hear you again in this subject." At that, Paul left the council. Some of the people became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of the Areopagus, also a woman named Damaris, and a number of others. So the response was mixed. Some in mockery, some in curiosity, but some in belief. Hindi lahat na makakarinig ng Ebanghelyo tutugon sa Ebanghelyo. Yung iba will mock the gospel. Some will be curious about the gospel. But surely, if the people are called and part of God's elect, the elect will believe. As many as appointed to eternal life, according to what we discussed before, they will believe. Amen? Example, like the parable of the sower. Hindi lahat babagsak sa mabuting lupa. The gospel produces different reactions. But the encouragement, faithfulness is our task. Conversion is God's work. Can we say amen? And to illustrate, a farmer doesn't control the rain, but still plants the seed. Bilang mangangaral, we share the word, trusting that God will give results. Amen? Bilang conclusion, mga kapatid, Paul preached in a city full of idols, in Athens, yet he lifted high the one true God. God is a creator, He made you. God is sustainer, He keeps you alive. God is ruler, He directs your life. And the last, God is redeemer, He offers your salvation through Jesus Christ.
Let us not like the Athens who only wanted to hear something new. Let us repent, believe, and proclaim the living Christ to a world that still worship its own unknown God. Amen? Now for a reflection question, what idols does our modern culture worship? And how can you speak truth to them like the Apostle Paul did? 2. How does knowing God's sovereignty in history strengthen your faith? And the last, what steps can you take this week to share the gospel with reasoning and compassion? Pagpalain po tayo ng ating Diyos at di tayong tumungo, tayo po'y manalangin. Lord, we come to you, humbling ourselves before you, thanking you for the message that we have received. Thank you for the life of the Apostle Paul. Thank you for his wisdom on how to deal with the skeptics and how he deal with the idol worshippers. Tulungan mo kami na sa pamamagitan ng karunungan galing sa iyo, sa iyong kalakasan, magawa din naming ibahagi ka sa mundong ito na puno ng pagsamba sa mga maling Diyos. Tulungan mo kaming maipakilala ka sa mga taong hindi ka nakikilala. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pagpaparangal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahigit isang oras po tayo ngayon mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.